Nako guys, umalis na ako. Punta sa isang bahay kasi padala ko ng package ngayon. Tapos, siguro mga 15 minutes na drive ko sa interstate. Napansin ko, hindi ko pala ito nadala. So, bumalik na naman ako. So, sana maabutan ko pa or kasi gagawin ko pa talaga yung package which like 2 oras lang ang palugit ko. Alright. So, finally, siya na sa ingay. Ano yan eh, yung passenger seat ko, seat belt. Dahil ang dami kong mga gamit sa passenger side. Actually, puno yung car ko dahil, yun nga, yung bang last minute mo nagagawin ang lahat. So, darating yung mag-pick up ng mga balikbayan box. Isa siyang truck from Chicago. So, mura lang kasi sila yung mag-pick up. Regular is $77 kesa naman sa pupunta pa ako ng Chicago or which is like 4 hours from my house. Or pag gagamit ng mga agent, mahal, 120. So, ayun. So, doon ko i-pack yung aking package doon sa isang bahay ko, which is 1 oras at kalahati ang layo mula dito. Kakaalis ko lang. Actually, umalis na ako kanina. Nasa interstate na ako, tapos biglang naalala ko like, mayroon pa akong naiwan yung aking mga Victoria's Secret na mga pabango na isasama ko sa package. So, mabuti na lang nung naalala ko, malapit pa ako sa next exit, which is like naku po, ang malas naman, which is like siguro mga like 7 minutes yung babalikan ko pabalik sa town. So, umuwi ako sa bahay, tapos ngayon ito I'm leaving town, tapos napakamalas ko talaga sa araw na to. Mayroon naman yung train. Ayan, na-stuck ako sa train. So, hindi ko alam kung paano ko gagawin na 2 package. Is kaya ko ba siyang magawa within 2 hours? I doubt it. Pero at least makagawa man ako ng isang package. So, I don't know kung oh my gosh, kung anong oras ba ito. Sana naisip ko doon ako sa kabila. Sana hindi muna ako lumiko dito. Sana doon ako sa kabila baka pwedeng maanuhan ko yung train doon sa few street from here. It's too late anyway. Hindi na ako makaka-back up kasi mayroon ng car sa likuran ko. Tsaka ata to passenger train. So, di ko alam kung ilang minutes ang nila, ang pag-stop. Kasi kakaano ko lang galing ako dito. Kasi galing na ako sa diba, sa interstate. So, wala pa to. So, ngayon pagbalik ko, so hopefully hindi siya half hour. Kasi naka 10 minutes pa lang ako nung umuwi ako ng bahay from here. So, kung half hour siya, mayroon pa akong 20 minutes na magstay ako dito. Wala na talaga akong pag-asa na mabuko yung 2 package. Ay nako, ayan, nag-move na ang train. Oh my gosh, thank you Lord. Kasi sana wala nang ibang mga hindi inaasahang mga pangyayari na magaganap sa aking pagdodrive. So,
Actually, yung ano ko eh, yung gas ko, kaya pa ata. So, half. Okay. So, kaya pa ata. Makauwi pa ako ng bahay nito. Ay, naku, ang hirap. Ay, kasi, ang ginagawa kasi panigala, tapos pag last minute na, saka na gagawin ng lahat-lahat. Kaya, ayan. Nag-move na ba siya? Kasi dati-rate pag pag ahead of time, pag makita ko na marami ng mga car na naka-park or hindi na, I mean like this. So ginagawa ko, doon ako sa kabila. Kaso na sandwich na ako eh. Hindi ko lang naisip. Medyo malayo 'yun. Dalawang medyo back road 'yun, pero at least hindi ako ma-stuck ng ganito. So akala ko nag-move na siya. Tapos ngayon, ayan na naman. Hindi na naman. Ano ba yan? Kung kailan talaga kung nagmamadali. The time right now is 12:24 noon. So darating ako ng bahay. 12, 1, 2. So darating ako ng bahay pag okay naman ang biyahe ko. Sana hindi masyadong traffic kasi may construction sa interstate. Ayun. So, darating ako doon ng almost 2 o'clock. So, tapos, yung pick up ng package is like 5. So mayroon pa akong 3 oras. 3 oras na gagawin ko yung box. 3 oras ko siyang gagawin. Ipapack ko pa. So, ito po yung style ng aking ayan, yung mga nakaisip na pwedeng sana tong iba rin sila. So, ito yung likuran ng car ko. So, po, ayan. Ayan yung aking ayan yung box ko naka pa. Isisell ka kasi hindi ko talagang hindi ko ginawa dahil hindi ko kayang buhatin. So bala ko doon ko gagawin sa isang bahay, kaso lang ang nangyari kasi day off ko kahapon. So ano bang ginawa ko kahapon sa day off ko? So ang ginawa ko pala kahapon sa day off ko is kasi manggabi ako sa trabaho. So ang ginawa ko kahapon sa day off ko is wala akong ginawa. Parang natulog ako. Nanood ng YouTube. Ano ba yung mga pinapanood ko? Mahilig kasi ako manood sa mga documentary ganon. Medyo may addiction ako ngayon lately sa tungkol sa yung sa England, yung mga history doon, yon, or sa British. I don't know why. So yun, dati-dati nanonood ako sa YouTube yung mga alam ko ang pala yung American Got Talent na mga old videos, yung pala pinapanood ko kahapon. Tapos tulog na naman. Tapos 4 o'clock in the morning, 4 to 8 o'clock in the morning, nag-pick up ako ng overtime. So sayang kasi 4 hours. So medyo yung 4 hours ko, na rin yung pambayad na yun ng box, diba? So, ang ginawa ko, hindi ko kinancel yung aking 4 hours na overtime. So, nag-work ako from 4 o'clock in the morning until 8 o'clock in the morning. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, nag-load na ako ng mga gamit ko sa car. Tapos, sabi ko sa sarili ko, alright, so, alis ako ng 9. Darating ako doon alis ako ng 9. Kaya ko bang i-load ang mga gamit ko sa isa car within half hour? Alis ako ng 9 o'clock in the morning or 9 to 9:30. Sinabi ko sa asawa ko, darating ako dun sa isang bahay, mga 11. Tapos, mga 12 na po, tumawag siya sa akin. Sabi niya, nasaan ka na? Kasi nga, mag-lunch tayo together. So, medyo na-stress ako, napasigaw ako. Ganun ako pag, I don't know kung ganun din kayo, pero ganun ako pag na-stress ako.
Hindi ko, naninigaw ako, nasigawan ko siya sa phone. Sabi ko, wag mo na ako antayin, hindi na ako kakain, ganito, ganito. Sabi niya, sabi mo, dating ka ng 11:30, ay anong oras na, noon na, hindi ka pa dumating. Sabi ko, hindi pa nga ako naalis ng bahay, paalis pa lang. Ayan, finally, nag-move na rin. Napahaba ang kwento ko eh. Ito na naman ako. Nasa interstate na ako. So, ayan, 1 oras kalahati from here. So, good luck to me. Sana walang sana tapos na yung construction doon sa kabilang town, which is like half hour from here. So kasi nung last time, oh my gosh, like na-stuck na naman ako. Speed limit is 70, which is like hindi naman, pag nag 75 ka hindi ka naman hinuhuli ng pulis. So yun ang ginagawa ko, naka-cruise control ako. Pero pag may construction, nasa 55 ang ang speed, at saka hindi talaga ako nag-overspeed, or kahit ipa-follow ko pa yung traffic na hindi ko, dahil matakot ako sa penalty. Pag mahuli ka na yung nag-overspeeding ka tapos nasa construction area, ay naku po. So, yan, mga ganun ang mga iniwasan ko. So, yan yung exit kanina. Diyan ako nag-exit, pabalik. Yung exit kanina, doon ako nag-exit pabalik doon sa pauwi ako sa isang bahay dahil nga yung naiwan ko, kinuha ko. So, mabuti na lang medyo patapos na yung construction. So mayroon pang mga orange na barrel, pero wala ko nakita na nagli-limit ng speed, so that's a good sign. Sana yun na yung last na construction road na madaanan ko, para at least naman mabilis-bilis ang aking paglalakbay. Paglalakbay talaga, no? Mag-overtake nga ako dito sa car na to. Bagal. Maganda pa rin ang mga dahon. Another construction zone na naman, pero wala ko nakitang naka-post date na kung ang speed limit. So kayang-kaya. Guys, finally nasa exit na rin ako. Time is 1:20 in the afternoon. So mga 10 minutes na lang, nasa bahay na ako. Kaya tulog kong bati na paggawa ko ng package mamaya, pagpack ko pala.